Dagdag kaalaman para sa mga taong gustong mag-practice kung papaano magbasa o mga taong gustong maging isang tarot reader. Na-explain ko na sa mga past videos, mga basic, kung paano magbasa ng tarot cards. Kung paano mo pagaganahin yung puso mo para ma-express mo yung gustong sabihin ng card. Na-explain ko na rin kung paano ako magbasa yung searchable na tinatawag via Google, via different sites. Bibigay ko naman ng kaalaman sa inyo na ang pagbabasa ng tarot card ay maraming paraan. Yung common na paraan ay yung pagbunot. Kayang basahin, general, kung anong klaseng tao siya. Diyan lumalabas yung mga major arcana. Sa basic reading na ito, searchable din ang about sa kalusugan, sa love and relationship, sa finance, at sa career. So, sa basic, yan yung mga kayang basahin. Yan yung kayang mga ibigay. Isang paraan pa ay yung gumagamit ng maraming baraha. Katulad nito, sa parang yan, sobrang detalye ang ibinibigay ng tarot sa tarot reader papunta doon sa binabasahan. Kasi naka-specific dyan yung past na nangyari, nakalagay din dyan yung future, mga taong nakapaligid sa'yo. So, sobrang detalye. Medyo may kahirapan siyang aralin, pero pag na-master naman siya, isang napakagandang pagbabasa ang maibibigay niya, yung sistemang paraan na yan. Ngayon, meron pang isa. Ito ang pinaka-explain ko sa video na ito. Yes, maybe, and no question. Ito ay question and answer na sasagot ang card. Bunot tayo Kunyari, ang nabunot ay Three of Pentacles. So, kung titignan natin sa mga website na ang Three of Pentacles, lahat sila, ang sinasabi ay yes. Ibig sabihin, lahat ng cards sa yes, maybe, and no question and answer ng papabasa sa isang tarot reading ay isa lang ang sinasabi ng lahat ng website. Walang confusion, pwedeng ma-research. Take note itong magiging sunod kong topic para doon sa mga babasahan ko na malapit na. Gusto kong maintindihan nyo itong part na ito. Sa mga magpapabasa ng tarot card, gamit itong yes, maybe, and no question and answer. Kailangan i-convert mo yung tanong mo into a positive question. Hindi pwedeng negative question. So, magbibigay ako sa inyo ng example. Kunyari, ang tanong ay, pangit ba ako? Sa tanong na pangit ba ako, negative siya kasi pangit ba ako Kailangan i-convert mo ang negative question into positive question. So, ang magiging resulta niyan, o magiging kakalabasan ng tanong na yan, ay maganda ba ako? Bakit? Kasi lahat ng mga naka-indicate na yes, no, and maybe sa mga cards, ay lahat ay naka-positive question. Pag nagtanong ng negative, i-convert mo yung question mo into positive. Para kung ano yung lumabas sa research mo, yun yung makuha mong sagot. Pwede rin naman opposite way. Pwede rin na negative yung question mo, then i-reverse mo rin yung yes and no na sagot sa kabaligtaran niya. Kasi negative yung question na ibinato mo. Ganito kasi yung explanation dyan. Tignan nyo to Kunyari ang tanong ay para sa mga magjowa. Siya na kaya ang makakasama ko sa habang buhay? Positive question. Kunyari ang nabunot natin ay yung Three of Pentacles na sumagot ng yes sa positive question. Kami na ba ng jowa ko ang magiging magkasama habang buhay? Kung negative yung naibato mong tanong, at i-reverse natin yung yes into no, ganito yun na yung magiging kakalabasan ng tanong mo. Pag ginawa natin siyang negative. Maghihiwalay ba kami nitong jowa ko at hindi ba kami panghabang buhay? Negative question, si Three of Pentacles, since yes, negative yung binato mo, magiging no siya. Kasi ginawa mong negative yung question mo, so i-reverse natin yung yes and no. So since yes si Three of Pentacles, gagawin natin siyang no. So imagine nyo to Sa positive question, kami na ba ng jowa ko habang buhay na magkasama? Ang sagot ay yes. So, okay yung sagot para sa'yo, para sa inyong dalawa ng jowa mo. Ngayon, kinonvert mo yung tanong into negative, magkakahiwalay pa ba kami nito? Hindi ba kami nito habang buhay? So, nireverse natin yung sagot na yes, ang sagot ay no. Ibig sabihin, hindi kayo magkakahiwalay. Kailangan wag tayong makonfuse sa tanong. Alam natin yung positive na tanong sa negative na tanong. Pwedeng yung nagtatanong ang mag-adjust o tayo
sa nabunot nating card, tayo ang mag-a-adjust. So, hindi dapat tayo ma-confuse. Dapat nakafocus tayo na yung tanong ay negative ba or positive question para alam natin na itong card na nakuha natin ay re-reverse man natin yung sagot na kabaligtaran. Maybe, hindi nagbabago yan. Negative ang question, positive ang question. Pag lumabas si maybe, maybe yan. So, sa mga top fan ko na may top fan badges, i-take note nyo itong yes, maybe, question and answer, okay? Dahil sa inyo ko ibibigay ang privilege para makapagtanong kayo sa yes and no and maybe question and answer, okay? Sa yes, no, and maybe question and answer, hindi mo pwedeng tanungin ang about death. Bawal. Kahit anong klaseng sistema ng pagbabasa ng tarot card, isa sa rules yan. Bawal itanong ang kamatayan. Hindi kayang basahin ng tarot card yan. Pwede awareness ibigay yung kailangan mo maging ganito, kailangan mo. Pero ibibigay sa iyo yung kamatayan. Para sa akin, hindi ako naniniwala na merong tarot reader na makakapagbigay ng petsa ng kamatayan. Kasi una sa lahat, bawal tanungin ang card about sa death. Ang sunod na dapat tandaan, sa yes, no, and maybe question and answer, kailangan pag nagbitaw ka ng tanong, merong specific na date. Kunyari ganito, makakapunta kaya ako sa Singapore next year? Kailangan may ganyan, may specific. Or kami pa rin kaya ng kinakasama ko ngayon habang buhay? Binuo mo na. Makakagraduate ba ako ngayong taon? Ayan. Kailangan merong panahon. Isa sa mga dapat tandaan, bawal itanong ulit ang naitanong na sa loob ng 3 buwan pababa. Okay? Bawal. So, yan yung mga dapat tandaan. Okay? Siyempre, sa pagtatapos ng video na to, ng tarot reading tutorial, ng isang baguhan lang din, na mausisa, hindi ko kakalimutang ipaalala sa inyo na kung ano man yung mabasa sa inyo, kahit ng ibang mga tarot reader, nasa sa atin pa rin. Nakasalala yung mga magiging buhay natin. Gawin lang natin itong guide. Kunyari, ito yung basa sa'yo. Sinabi nung card ay no. Medyo na-disappoint ka. Bakit hindi mo puwersahin yung sarili mo? Gawin mong threat yung sagot para matupad mo yung gusto mo at patunayan mo na ginawa ko yung lahat para hindi matuloy ang no. 'Di ba? So tayo ang gagawa ng tulay natin. Huwag tayong ma-disappoint sa sinasabi or sa nagiging sagot ng mga baraha. Gawin natin siyang pathway, 'di ba? Para ma-reach natin yung gusto natin, 'di ba? Huwag tayong pumayag na hindi. Mas lalo tayong magsumikap na labanan ang nasabi ng card. Para sa akin, mas maswerte yung mga nadidisappoint sa mga nababasahan ng card kasi sila yung nabibigyan ng chance. Sila yung nabibigyan ng oportunidad para pakagawa ng paraan, para ma-aware. Sila yung, ay hindi po pwede, gagawa ko ng paraan, gagawin ko ang lahat para matuloy ito. 'Di ba? Sila yung binibigyan ng awareness Sila yung nababalaan. 'Di ba? So, sila yung mga masaswerte talaga. Pero sa mga gustuhan naman ang mga sagot sa yes, no, and maybe question, huwag tayo maging mapagkampante. So, bilog ang mundo, umiikot yan. Pwede yung sagot sa'yo ay oo, sa gusto mong marinig. Pero paglipas ng ilang panahon, mababago ang kasagutan para sa'yo.